Kamusta? It's your Tito Ren at welcome sa aking channel kung saan ang adrenaline ay kapartner ng Wanderlust. Dito samahan niyo ako sa bawat takbang, bawat talon at bawat pagyak sa biyahe ng buhay at gumawa tayo ng masayang alaala. Mula sa matitinding sports adventures hanggang sa mga breathtaking travel destinations. Kung ang hanap mo ay inspirasyon, excitement at kwentong puno ng galaw at ganda ng mundo, nasa tamang lugar ka. Don't forget to like and subscribe at i-hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento at paglalakbay. Tara, simulan natin ang adventure. So, yun o. Good day guys. Bali ngayon, biyahe tayo papuntang Antipolo. So, tayo ay magka-camping. Ang ruta natin ngayon ay papunta tayong Camp Milagrosa. So, yung way niya halos same lang din papunta ng yung huli natin pinag-campingan doon sa Camp Mori. Pero mas malayo siya sa Camp Mori. Parang mula sa Camp Mori 7 to 8 kilometers siya. So, dito tayo dadaan papuntang C6. Tapos akit tayo ng Antipolo. Then pagdating sa Antipolo, biyahe tayo papuntang Kogyo. Tapos yung way ng Pabuso-Buso, malapit na yun doon. Kasi sa looban pa yun eh. So tara. Magkano po sito? 240 ka lahat. Pwede pa ano yan, palinisan na. Malaki na po. Magkano na yan, te? 25. So, pili na tayo ng mga buyas, kamatis. Sa inyo po, ano hanap? May toyo kayo, te? Meron. Saron. May paminta pala kayo na ano? Yung maliliit lang. Ano po? Paminta, buo, durog, pino. Yung ano lang, pino. 106 sir, tiga. Hindi, may bumili. Thank you po. Thank you po. Ito na. Matatapos ko lang bumili ng mga lulutuin ko. So, tara. Dahil na ulit tayo magpunta kami na doon. Gawa na pala yun. Mabanap ko pero dito. May itong pasada. Diba? Sabihin kilometers ito na ganito. Tayo. Around 6.6 kilometers pa lang. Ganito na yung barkada ko yun. Okay. Palaban na naman si Genyo natin. Lubak. Talagang palang kalsadang binabaybay ko ay Kalawis Road. Nakalagay sa Kalawis Road. First pati siya ng Antipolo. Ngayon ako nakadaan dito. Kahit nung nagbabike ako dahil parang hindi pa ako nakadaan. Mandilaw ako. Parang mag-iyak. Akala ko naikot ko na lahat dito sa Antipolo. Hindi pa pala. Sitio San Joseph. Good. Camp Milagrosa. Kaliwa tayo dito. Okay, thank you Lord. Okay, yung ilog oh. Dito tayo sa Milagrosa. Ganda naman ang daan dito.
Kaya pa. Ang oras natin ay 4:14. Sakto lang. Bilisan na lang natin yung pag-fix nito. So, oras natin ay 4:30. So, magpipitch muna ako ng tent. Kasi mag-aalasin ko na baka abutan tayo ng dilim. So, tara. Meron pala silang ano dun, lamesa. Pero syempre camping tayo. Gamitin natin yung lamesa natin. Ayun na, sa tabi ng pool. Meron silang lamesa. Pero mas gusto kong gamitin tong lamesa ko. Okay naman yun. Yeah. Ba? Setup na. Pwede ka na magpahinga. Lagay ko muna din yung aking mga gadgets. Dala ko yung aking tablet tsaka mga accessory. Pag manonood akong movie mamaya. Okay, setup na tayo ng tent. Tapos ito palang pinagtanggalan ng ano, mga gamit. So, lalagay ko na lang sila sa isang lagayan para pag kukunin ko. So ano lang. So una natin ilatag yung sa ilalim ng tent. Ito. So kahit unahin ko yung tent ngayon, hindi naman malakas yung hangin eh. So pwede nang ito unahin ko ilatag. Yan. So meron nga pala akong bagong biniling multi-tool siya. Ano siya? 17 in 1 na siya. So mayroong axe, may martilyo, tsaka ibang mga allen, tsaka flat and screwdriver. So 17 in 1 na siya. Ito yung gagamitin natin. Sakto magagamit natin siya dun sa mga pegs, pamukpok. Ang hirap kasi pag bato eh. Bato lang ginagamit ko kasi. Sa kinagandahan nito, meron siyang para may susukbit mo yung belt. So, kunyari ganyan, lagay mo siya dyan para di ka mahirapan. Sukbit mo siya dyan. Ba? Diyan mo ilalagay ngayon yung martilyo. Ano? Andiyan na yan. Diyan mo ngayon ilalagay yan. Habang nag-aayos ka ng gamit mo. Andiyan na yan. Ready na. Kailangan po. Kailangan mo. Kunin mo lang. Tingnan na ulit. Gamitin. So ayan. Magkakasama naman yung mga pegs ko dito. Kaya ano. Hindi sila nagkukulang.
mo lang dyan eh. Medyo matigas lang yung ano, lupa. So yan, habang nandyan, matag natin. Tapos bumili pala ako nung ano, mga bagong peg. Binili ko bakal na to. Kasi nga yung nakaraan, yung pegs ko ganito lang. Nakaraan ganito lang yung mga ginagamit ko na pegs. Manipis lang. So kaya bumili ako ng ganito. Yung makapal-kapal. Tsaka meron siyang mas madali, pag naibaon mo siya, mas madali mo siyang tatanggalin. Kasi meron siyang parang hook dito. Madali mo na siya matatanggal. Tsaka mas malalim siya. So bumili ako ng ano, 6 na piraso para dun sa canopy. Dayo muna natin yung tent. Ang ganda talaga ng sikat ng araw pagka mga gantong oras, 4 to 5, golden hour, maliwalas ng kulay, sarap pagmasdan. So gusto ko ng bilisan para makapagkape na tayo. Saing muna tayo. Ito yung inugasan nating pusit. So bababaran ko muna siya. O habang nagsasaing ako, pulo na ba? Nahanap ng konti. Ibabad muna natin tong ano, iihawin natin pusit. Niisip ko sanang ilagay itong ano, mga sahog, sibuyas, kamatis, luya dito sa loob ng ano, pusit bago ko ihawin. Ay, habang iniihaw ko pala. Kaso baka kasi habang iniihaw ko magkahulog-hulog siya. Wala kasi akong pang-ipit dito eh. Pag nilagyan ko siya sa loob, yung maiipit ko siya para hindi lumabas yung mga sahog niya sa loob. Kaya gagawin ko, i-separate ko na lang, hiwa-hiwain ko na lang tong pusit, tsaka iihawain. Iihawin.
Gosh, kating tong. Sigayin muna natin tong uling. Bumili pala ako na tong ano. Flame gun, blow torch. Para mas mabilis pauling. Saksak mo lang siya dito sa biting. Tapos saksak sa biting. Tapos yung control niya nandito. Yung nalakas. Ayan. Saan pala kasi? Ganun ko lang pag naka-blue torch. Bilis lang. Baga agad. Sana hindi kumunat ang ating pusit. So, nag-ihaw na ako ng pusit. Oras natin ay 7:30. Tapos naman na ako magsaing. Na-prepare ko na rin yung sibuyas kamatis para sa itlog na maalat. Ito na lang yung inihaw na pusit. Sana hindi siya makunat. Habang inaantay ko yan, ako'y Facebook muna. May wifi pala dito. Libre lang. So puputot may mga nakita akong tangkay dito. Nungod pa sila. Gawin ko na lang tong bonfire. Marami pa ako natirang baga eh. Yan, diba? May bonfire na ako. Yan. Naku, may bonfire. Sarap. Yan natin o. Daming kahoy dito eh. Kain. Sarap din. Alam-nam. Tapang ihaw na pasit. Bali first time ko lang pala nag camping na mag-isa. Initip ko nga eh.
Ganito ba yung pakiramdam pag ano? Halimbawa, karoon ng apocalyptic event. Kaya no, nawala ng mga tao, naubos. Yung mga karoon ng zombie, ganyan. Tapos, yung mga tao, ilan na lang. Tapos, pagka-camping ka ganito, kasi dapat nandun ka sa isolated na lugar. Ito, survival of the fittest. Ito pala yung pakiramdam pag mag-isa ka lang. Tapos, kakain ka, mag-ihaw. Sobrang tahimik. Wala kang makausap. Ito pala yun. At least alam ko na. Kaya nagkaroon yung mga zombie-zombie. Kaya lang, naisip ko lang. Ito mga napapanood ko yung mga kakamping. Mag-isa lang sila. Tapos ano da? Kasi palipat-lipat sila ng lugar eh. Kasi nga, kumbaga, pwedeng doon sa lugar na yun, may zombie. Palilipat sila ng ibang lugar. Ipag na maalat. Pangalas talaga sa ano? Sa mga ilaw. Medyo madilim. Kulang yung ilaw ko. Ang ilaw ko dito 3 lang. Yung isang para flashlight ko na nagiging parang lamp. Tapos meron akong lamp na maliit. Kasi itong ano, parang ano ba tawag yan? Yung parang ano, mirror light. Yung ring light pala, yun o. Ring light siya, pero maliit lang. So, kaya rin masyadong malapit, ganyan. Kaya pwede na. Ito yung ginagamit ko kanina. Ako nagluluto ko. So, yun lang ilaw ko. Konti lang. Kailangan ko rin pala mag-invest sa mga ilaw. Ay, usually naman ng mga camping ko overnight eh. So, kailangan ko ng ano, magandang lighting. So, oras is 10:07 na. At subukan ko na rin matulog para makapagpahinga na. Para bukas makagising ako maaga. So try ka gumising mga 6 or 7 para makapag-ayos agad. Tapos makapag tour dito sa camp. So yun lang. At natutulog na ako.